po, kadiya. Chris, salamat ha. Ilang kilometers? Magome. Papaltusin yung itlog mo dyan. Philippine garakimashita. Maimas dito eh. Uy, manong. Yun ang pinakamatinding gempoy. Sana talaga uwak ako dito. Alam naming maganda yan kasi si Jilson yung kumuha eh. Sobrang para siyang panaginip. Ito ang Super Ultra Punks Gaijin Cycling Nation Series. Isang weekly cycling vlog ng bike touring adventures namin sa Japan from Nagoya to Tokyo. Sana ma-enjoy nyo at kung meron man kayong comments or suggestions, i-comment nyo lang. Paki-like and share na din para madamay tayo sa algorithm, okay? Ang programang ito ay hatid sa inyo ng mga sumusunod at ng pera ni Boodle Body. Okay, good morning. Ito yung aming day 2 ng aming Nagoya to Tokyo. At nag-check-in kami dito sa, nalimutan ko yung pangalan ng hotel, pero ano siya, pwede kang mag-bathhouse. Talagang sinulit niya yung ligo ha. Hindi na nagpalit. Mag-bike na rin kayo ng ganyan. Paano kaya pag nag-bike ka na ganyan? Papaltusin yung itlog mo dyan. Yung hotel pala na nahanap ni Chris, meron siyang libreng breakfast. Tapos, hindi lang siya basta-basta breakfast ha. Super ultra complete set meal breakfast. Ganito ata yung mga breakfast sa mga ryokan or yung mga traditional inn sa Japan. Naalala ko nga nung nag-snow monkey park ako dati sa Nagano. Ganito din yung dinner na sinerve nila. So yung almusal namin, merong salmon, merong mga side dish na iba-iba. May fish cake, merong tofu na may miso. Tapos may salad. Okay na. Importante daw na kumain ka kapag nagbabike kasi parang yun yung gasolina ng katawan mo. Kaya ako sinulit ko talaga yung breakfast kasi madali akong mabong. Or yung feeling mo na latang-lata ka na magbike kasi wala nang sinusunog ng pagkain yung katawan mo. Kapag second serving pa nga kami ng kanin dyan. Pero dito ang pupunuin nila yung lalagyan ng kanin, hindi mismo ilalagay sa plato mo. Pero hindi ba siya minsan feel mo work na siya? Work na nga siya, pero may part of it na play. Creative pa din. Oo. Ako hindi mo tatanungin. Sige, Marty. Maliban sa pagiging uwak. Ingay ng TV nila. Chris, salamat ha. Ang galing-galing mo talaga. Ito yung kama namin, mga futon. Tapos yung sahig namin, tatami. Malambot yan. Bawal ka umapak dyan pag nakasapatos ka kasi masisira yan. Tapos may kahoy kami na ceiling. Tapos meron pala kaming view dito. Holy sh! So yun yung view namin. Merong ref. May pwede gumawa ng tea. Alam niyo ba na papel lang to? Bago yung mabutas mo. Oo, papel lang. Tapos ito meron kaming sliding door. Tapos dito nakalagay yung mga pangligo, mga bathrobe namin kagabi. Tapos ito yung game can, dito may iwan yung sapatos mo. Ito yung banyo namin. Matapos naming mag-breakfast, nagkamada na kami ng mga gamit namin sa bike. Ito pala yung bike ko at yung record-breaking na longest saddle bag. Safe pa ba yan? At dahil masarap yung tubig sa hotel na to, nagpa-refill na din ako. Try nating manghingi ng tubig kasi kahit malamig na ako. Arigatou gozaimasu. Hoteru Hanasarasa. Hanasarasa. Doon sa mga tatanong ko saan kami nag-check-in, ang pangalan niya ay Hotel Hanasarasa. Malupit yung pagkain dito at masaya maligo with friends. You get to see their birds. Anong gagawin natin today? Bababa tayo doon. Oo. Tapos mag-ride tayo doon sa likuan kagabi. Papuntang Magome. Nakikita pa natin yung tulay, hindi. Ay, yung magandang red? Hindi. Okay, so magbabacktrack kami ng konti lang, tapos liliko. At ano yung distance, Chris? Gano'ng kahaba? 56 kilometers, 1,450. Mas mataas sa kahapon. Ilang kilometers? 56, so mas compressed to. Ito nga, yung first 6 kilometers natin, 400 elevation. Tulak na yan.
Isa sa mga budol items ni Budol Buddy bago kami mag-Japan is yung merino wool niya. Bili daw kami nun. Perfect daw to pang travel sa malamig na lugar dahil magaan tapos warm nga daw. Ang hindi lang niya alam minsan bumabaho pala to lalo na pag nabasa dahil meron siyang lanolin. Ano yung lanolin? Nilalabas to ng mga tupa para maging waterproof yung balahibo nila. Pero pag nga nabasa, amoy kambing. Ayun yung nirereklamo niya na hindi niya ma-describe yung amoy. Hindi siya yung mabahong cotton na maasim. Baka ganun yung amoy ng mga tupa. Pag shinave mo sila. Amoy tuta. Amoy aso. May grip ka ba, Chris? Wala. Oo. Okay, ano oras na? 30 Hindi, kanina pa 8:30. Siguro 9 na. Ngayon lang kami nagpumadyak. Pero mas maikli yung distance namin ngayon. Pero yung elevation gate pamatay. So wish us luck. Pero by the time na mapanood nyo to, tapos na lahat Kaya wala na kaming pakialam. Unang sabak pa lang, akyat agad. Yung puwet ko parang mini pasok talaga. Yung singit ko nga parang pinitik ng pinitik. Kaya pa yan. Nag-uumpisa pa lang yung araw namin pero marami na kami agad reklamo sa mga katawan namin. Woohoo! 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 Oy! Bawal dumaan dito? Sikip. May ginagawa kasing construction. Sikip na. Hindi okay. Akala ko ikaw yung nagta-traffic. Ang layo nung buwelo nung warning nila dito bago ka sabihan na may construction, malayo pa. Ayun o. Galing dito kahit nasa highway ka na, may part pa rin talaga na sidewalk. Ito yung hinihiling nila first bike ride. Kung ako tatakbong mayor dito, papalagyan ko to ng mga bike lane. School ba to? 564 elevation na tayo. Naka 500 na tayo? Oh, 560. Yun na yun? Ba't parang dali? I mean yung current elevation. Pero yung nakit natin wala pa rin. Natin mga 100 para. Habang tumataas kami, yung mga dahon, mas nagiging red na. Dapat ito na face natin para hindi tayo agad mapagod. Tama! Ito na yung isa doon sa mga old villages. Dito na kami sa Magome. Hindi ko na-expect na makakabalik ako dito na nagbabike. Nandito ako dati ng 2016 Yung mga bahay, old houses na parang naging tindahan, ganyan. Parang vegan. Grabe yung sipot ko. Kita na ba? Oo. Tinatawad pa ako kanina. Tignan natin kung ano mga benta nila. Dito sa Magome, marami silang tindahan ng mga omiyage or yung tinatawag nating mga Pinoy na pasalubong. May legit sila na kendama. Ito yung tatabla sa lato-lato. Kwento lang sa akin, sa kultura daw ng mga Hapon, nakakayang hindi magbigay ng pasalubong sa mga kaibigan, lalo na sa mga katrabaho pag alam nilang galing ka sa ibang lugar. Kaya magaganda yung mga pasalubong dito, as in well packaged, lalo na yung mga pagkain. Medyo mahal nga lang din. Tempting bumili ng kung ano-ano pero hindi mo naman kailangan yun Pero gusto ko bilhin, lalo na yung bell. Souvenir Ako wala naman akong pakialam sa mga kaibigan ko at wala din naman akong ka-office mates, kaya wala akong bibilhing pasalubong. Puwera na lang sa mga amo kong pusa. Nakakahiya naman na hindi ko sila bilhan ng pasalubong, baka magtampo sila sa akin, kaya bumili ko ng sombrero para sa kanila. Ang galing pwede kami magtulak ng bike dito. Dati nilalakad namin to Malaki ba yung nakat natin sa ahon dahil dito? Tarik! Hindi mo masasakyan to. Dati hinike namin to from Tsumago. Wala pa akong kaalam-alam nun. First time ko dito sa Japan. Dami kong picture, dami kong nabili. Pero ngayon parang gusto ko lang ma-experience. Magome! Ang linis nung creek nila, parang pwede kang mag-igib ng tubig pang inom.
May na-meet sila na foreigner. Makiusyoso tayo. For content. Pagka bibilan kita nito, yung bag, pero gawin mong pannier ngayon na. Tapos, didikit ko dito. Oh. Sige. Magkano ba yan? Wala rin akong pera. Grabe itong puno, parang sobrang tanda na niya. Nagbabakbak na yung ano niya, bark. Nagchichip na. Pero buhay pa rin. Galing. Ano masasabi mo dito? Wala akong masabi pero para siyang panaginip. Same kami ng feels ni Gilson nung first time ko din na mag-Japan. Parang lahat hindi totoo. Parang niloloko lang ako ng utak ko. Parang ang dali mabuhay dahil mayaman yung bansa nila. Tapos sa probinsya pa nila, malinaw yung langit, maginaw yung hangin, masarap din yung mga pagkain, masarap din naman yung pagkain dito sa atin. Bilang isang turista, ang napansin ko lang, parang na-offset yung time and energy nila para gumawa ng mga bagay na gusto nilang gawin. Compared sa ating mga Pilipino na nauubos ang lakas, panahon at pera sa mga problemang Pilipino. Tingnan nyo, may time pa nga sila para magpinte. Wow, amazing. Parang panaginip nga naman. Kuha na kayo Budol Body Shirt, pare. 700 pesos lang. Saan makakarating yung 700 mo? Budol Body Shirt, sir. Solid! Pumadyak na ulit kami. Dahil yung nako-cover pa lang namin ay 3 kilometers. Ng mga mahigit 50 dapat. At 11 o'clock AM na. So baka magaya to doon sa kagabi na ginabi kami. Yung bundok na yun, yung mataas na yun, yun pala yung Mount Ena. Maple. Alam ko yun eh. Nakakain na rin ako niyan. Deep fried. Fried maple leaf. Tikman natin. Simula nung nakabili ako ng bike noong 2020, doon ko lang naintindihan na may added value pala talaga siya sa kung paano ma-experience yung mga bagay-bagay. Nung huling punta ko dito, naglalakad lang kami 6 na oras kami naglalakad. Nakakapagod. Pero maganda yung mga nakikita namin. Ngayong 2023 na may dala akong bike, pagod pa rin kami syempre. Pero hindi ko na feel na parang replay lang yung mga experiences ko dito sa Magome. Kasi nga meron akong dalang bike. Ang dami naming nalusot ang mga ruta na mas mabilis dahil sa tulong ng bike. Para siyang combination ng new experiences na may halong nostalgia. Dito, naalala ko na to. Nagpahinga kami dito. Dito kami umupo nun sa may parang tori na to. Ohayo gozaimasu. Ohayo. Philippine garakimashita. O, kita nyo gaano ako kahingal dun. Pinaka-ayoko talaga pag nagbabike yung umaahon. Pinaka-gusto ko naman syempre pag lumulusong. Hahayaan mo lang yung bike mo na gumulong at mahulog kasama ka, pero alam mo kung saan ka mapupunta. Malakas din yung hangin na pasalubong sa'yo kapag lumulusong, kaya tuyo lahat ng pawis mo. Ang kinaganda pa ng lumulusong sa kalsada dito sa Japan, maganda yung kalsada nila. Bihira yung mga lubak. Kaya mas less yung chance na sumemplang ka. Kahit maganda yung kalsada, ingat pa rin kasi mahal ma-aksidente dito. Sarap! Lamig! Galing nun ah. Magome Juku dito, Tsumago Juku dito. Doon kami papunta. Ito yung nadaanan nga namin dati nung galing kaming Nakatsugawa. Nag-bus kami, tapos dito kami binaba. Ayun, parang may mga museum na bahay. Yung iba nire-renovate yung interior para magmukhang modern. Meron nung maskara dati na fox, dito ko nabili. Buhay pa rin siya hanggang ngayon, nakatago lang sa bahay. Nag-pictorial na kami dito. Alam naming maganda yan kasi si Gilson yung kumuha eh. Lunch break na daw, lunch break. Tignan nyo, akala ko natapon talaga yung ice cream. Meron silang maliit na parang bike na may loob, parang egg car.
Sarap. Soft serve. Dessert muna bago mag-rice. Ganun ako, baliktad. Yamsoba. Angkol, may imas dito eh. Uy, manong, bastit nilatag. Masarap. Okay naman. Sarap yung pagkain nila, yung curry. Hindi ako magaling mag-comment ng pagkain pero masarap. O baka gutom lang ako. Hindi ko pa nadadigest, ako na agad. Dito sa trip namin, super kuripot ko lalong-lalo na sa pagkain. Kasi naniniwala ako na walang sentimental value yung pagkain dahil mo din yan mamaya. Buong trip namin, nung sabi ko, onigiri gaming lang ako, 100 yen per meal, okay na sa akin yun. Pero habang nagbabike sa kagubatan, sinabi nila sa akin na kahit maka 1,500 pesos ako sa pagkain per day, pasok pa rin to sa budget namin. Doon na ako nagsimulang maubusan ng pera kasi kain lang ako ng kain ng kung ano-ano. Pero payo ko lang kung nagbabike tour kayo, huwag kayong magtitipid sa pagkain. Kailangan nyo ng katawan nyo kasi pumapadyak kayo. At hindi mo alam kung kailan ka ulit makakahanap ng bilihin ng pagkain sa bansang hindi mo naman kabisado. Ngayon ko lang nalaman talaga na 6,000 yen per day pala ang food. Game changer. 6,000 pesos? So magkano per day? 1,500 pesos. Not bad. Train. Tan tan ta ta tan ta tan 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 ta tan tarun tun tun. Yun ang pinakamatinding Gempoy. Sarado, pero pinasok mo pa rin. Ganda dito, parang Zen Garden yung daanan. Kita nyo? Kahit anong pagmamadali talaga namin para hindi gabihin, lagi kaming nasa sidetrack dahil ang daming magandang makikita. Kagaya ng bridge na to, made of kahoy at sobrang haba niya. Di namin maiwasang daanan at kumuha ng mga pictures. Isa rin sa dahilan kung bakit kami ginagabi kasi lagi kaming nasa sidetrack sa mga gantong magagandang tanawin. Kaya naman namin magmadali pero sayang kasi yung ganda eh. Tignan yung ilog, sobrang clear. Pwede kang uminom. Tignan nyo gaano kakapal yung kable na ginamit nila. Naalala ko nung nag-track ride tayo, ayaw tayo padaanin sa bridge. Eto, kahit sino pwede. Sarap, lamig ng hangin, ang ganda ng tanawin. Sana talaga uwak ako dito. At hanggang dito na lang muna itong episode na to. Kita-kita ulit tayo next Monday, 7 PM para sa second part ng Magome to Quezon Valley ride namin. Paki-like and share na din tong video na to sa mga kakilala nyo para lumaki yung channel natin. Mag-comment na din kayo kung meron kayong tanong at sasagutin namin lahat yan. Next episode, papasok tayo sa tunnel. Baka dito na ako maisikay talaga at tuluyang maging uwak. First bike ride, paayos mo to. Sobrang sikip nung bike lane, hindi ako kasya. Sabi niya, konnichiwa. Ito na yung pasalubong ko kay Babe Amo. Umuulan na, hindi na umaambon. May isa pa!